Isa pong mapagpalang umaga muli sa ating mga kapatid na narito ngayon na kasama natin sa ating panambahan sa pamagitan ng pantahan ng panambahan. Nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sapagkat minsan pa tayo muli ay magkakasama-sama. Bagamat hindi tayo magkakatabi, subalit sa espiritu at sa katotohanan, tayo nagkakaisa at magkakasama na naglilingkod sa isang Diyos. Diyos na nakakaalam at sumas at naroon sa lahat ng ating kinalalagyan. Salamat sa Panginoon. Sa oras na to, muli pong ako'y natutuwa sapagkat narito muli ako upang gamitin ng Panginoon para sa ikakatuto at ikakatatag ng ating pananampalataya. Tunay nga po na ang Biblia ang siyang ating kalakasan, ang ating basihan ng paglago. At sa oras na to, nawa ang kabutihan ng Panginoon ay sumagana sa atin muli sa pag-aaral ng Kanyang salita. Buksan po natin yung ating Biblia sa Galatia, Kabanata 5, talatang 22 hanggang 24. At dito natin makikita yung ating pag-aaralan na pinamagatang characteristic of the fruit of the Holy Spirit. Basahin ko po sa Tagalog. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kainahunan at pagpipigil sa sarili, walang batas laban sa mga ito. At pinatay na ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang kanilang makasariling pagkatao, pati na ang masamang hilig ito. Tayo manalangin. Aming Panginoon, kami po'y muling narito at nagpapasalamat sapagkat ikaw muli ang aming Diyos na siyang pinagmumulan ng aming pag-asa, pinagmumulan ng aming kalakasan. Alam namin, Panginoon, na mula sa iyo, Panginoon, kami nagiging kumpleto, kami nagiging matatag at malakas dahil sa Espiritu Santo na iyong binibigay sa amin. Kaya sa oras na ito muli namin inihiling ang paglukob mo sa iyong lingkod, kasama sa lahat ng aming mga kapatirang mga nakikinig. Pangunahan mo kami, bendisyonan mo kami muli ng iyong biyaya. Wala kaming magagawa sa ganang amin at alam po namin, Panginoon, ang iyong kapangyarihan siyang kumikilos sa amin. Ang iyong salita na aming matututunan ay aming maisa sa pamuhay at ito rin po, Panginoon, ang aming aangkinin na katagumpayan para sa amin. Salamat po. Ang iyong kalwalatian ang aming itinataas sa oras na to. Pangunahan mo kami. Sa tulong ng Espiritu Santo, inaangkin namin ang pagkaintindi, pagkaunawa, inaangkin namin ang pagtanggap at ang pagsasabuhay ng lahat ng ito. Sa pangalan ni Jesus, itong aming panalangin. Amen. Sa oras pong ito, tayo po'y darako sa ilang pag-aaral na may kinalaman sa proseso na ginagawa po ng ating Panginoon. At tayo po'y naniniwala na hindi pa tapos ang Panginoon sa mga gagawin nito. At marami pa tayong pag-uusapan, marami pa tayong tatanggapin mula sa kanyang kabutihan at kanyang kaawaan. Ibinaba niya ang kanyang Espiritu Santo para tayo magpatuloy sa paglago at pagtatag. Dito sa mga aklat ng Galatia, ibanggitin ko lang yung background. Makita natin ang Galatia ay itinatag ni Apostol Pablo sa kanyang missionary journey kasama ang ilang mga alagad, ilang mga kasama niyang disipulo. At ito'y narating niya isang lugar na hentil na nakakilala sa Panginoon, nakakilala ng kaligtasan ay sa pamagitan ng ating Panginoong Yesus. Ngunit sa kanyang pagtalikod, sa kanyang pag-alis, itong mga taga-Galatia na ito ay sinundan ng mga Judaism, mga Hudyo na nasa dating paniniwala. At dahil dito, sila'y kinausap na sinabi nila na ang tunay na kaligtasan ay yung pagiging Hudyo. Kung paanong si Abraham ay nakipag-covenant sa Diyos, kaya sinabi ng lahat ng iyong magiging anak ay dapat tuliin. Kaya pumasok sila at sinabi nila sa mga taga-Galatia, hindi sapat ang kaligtasang tinanggap niyo sapagkat hindi kayo tuli. Hindi niyo ginagawa ang ilang kautusan na binabanggit
sa Mosaic Law. At dahil dito, sila ay nalinlang. At ang ginamit na salita ni Apostol Pablo ay, bakit kayo nagpadaya? At dito natin makikita na ipinasok ang kautusan dun sa biyaya, pinagsama. Tandaan po natin, ang doktrina ng biyaya ay kakaibang-kakaiba sa sistema ng kautusan. Ang biyaya ay gawa ng Diyos. Ang biyaya ay tanging paraan na kumilos ang Panginoon para magtagumpay tayo. Ngunit ang kasulatan ay isang pagkakataon na ibinigay ng Diyos, hindi tayo naligtas. Ang nangyari sa kautusan nung ito'y ibinigay ng Panginoon, lalo lang naintindihan natin na tayo yung mga makasalanan. Lalo lang naintindihan natin na yung mga ginagawa natin ay mali. At yung kautusan ding ito ang nagsabi na yung ating mga bawat pagkakamali ay magdudulot ng kapahamakan. Bagamat ang kabilang mukha nito ay kapag ikaw ay sumunod sa akin, ikaw ay pagpapalain. At lang kauli-ulian, makita natin ang kautusan ding ito ang nagtalakay at nagbanggit ng lahat patungkol sa pagdating ng Panginoong Hesus na siyang magiging kaligtasan natin. Kaya naalala ko sa John, sabi ni Jesus, sinasaliksik ninyo ang Biblia sa pag-aakalang matatagpuan ang kaligtasan, pero hindi naman kayo naniniwala sa akin, gayong ako ang sinasabi ng kasulatan. Kaya dapat malinaw na ang kautusan ay binigay dito sa mundo, binigay sa Israel upang maging pamantayan para maintindihan natin ang biyaya. Ang law and grace ay hindi po magkaaway. Katunayan, ang grace ay maintindihan natin ng maigi kapag naunawaan natin ang law. At yung pagdating sa grace, ng pagkaligtas sa grace, hindi naman nangangulugan na hindi na natin gagawin ang law. Katunayan, ang hindi lang natin gagawin doon ay yung mga ceremonial law, ilang mga civic law na sa panahon nila, pero pagdating sa kautusan, yun pa rin ay gagawin natin sa tulong ng Espiritu Santo na siyang lakas ng grace. Magkaiba yung dalawa at mamaya matatalakay natin yung malaking kaibahan nung biyaya at ng kautusan. At yung makita din natin dito yung dulo ng comparison ng grace and law. Makita natin banggitin ko lang ang ilan, parehas ibinigay yung kautusan tsaka yung biyaya dun sa mga taong makasalanan. Ang tao'y makasalanan nung ibinaba ang kautusan. Subalit, makasalanan din ang tao nung ibinaba naman ang biyaya. Nung bumaba si Jesus at nangaral at namatay dun sa krus, tayo ay mga makasalanan pa, sabi ng Roma. At malinaw dun na parehas tayo makasalanan. Pero anong kaibahan ng dalawa? Ang kaibahan, yung kautusan nung ibinigay ng Biblia, binigay ng Panginoon, malinaw na ang sinabi dito, kailangan mo siyang sundin para ikaw ay pagpalain, para ikaw ay maligtas. Subalit, ang malaking problema, may dala siyang kaparusahan. Yung lakas na gagamitin mo para masunod ang kagustuhan ng Diyos, yung kautusan, ay yung lakas na galing sa flesh, galing sa likas na laman, kaya ng laman. At malinaw na sinabi ng Biblia, walang nakatupad. Bakit? Ang ating katawan ay merong tinatawag na makasalanang laman, yung sinful nature. Yun yung ating malaking problema kung bakit hindi natin matupad at magawa. Pinipilit nating sundin, pinipilit nating gawin yung kautusan, subalit merong kapangyarihan doon sa loob na ating katawan na nagpupumilit na gawin yung ayaw ng kautusan. Ang kautusan at ang laman ay magkaaway. Yung gusto ng kautusan, ayaw na ayaw ng laman. Yan ang sabi niya sa Galatians chapter 5. At yung gusto ng laman, ang gusto ng laman, ayaw ng espiritu. Yung espiritu pala, yung espiritu at laman ay likas na magkalaban. Ang kautusan ay spiritual.
Kaya hindi kayang sundin ng pangkaraniwang tao ang anumang sinasabi ng kautusan dahil siya'y makalaman. Yan ang sabi ng Romans chapter 7. Kaya sabi nga ni Pablo, na kahabag-habag siya kasi kung kailan niya gustong gumawa ng mabuti, masama, malapit sa kanya. Yung isip niya, gustong-gusto niya ang kautusan ng Diyos. Pero yung kanyang puso, yung kanyang katawan, yung kapangyarihan dun sa loob ng katawan niya, ang nagnanais ng mga ayaw ng kautusan. Kaya, yun yung kalagayan natin. Pero makita natin ang malaking kaibahan nila sa kautusan, ikaw ang magtatrabaho, samantalang sa biyaya, ang Diyos ang nagtrabaho. Sa kautusan, nagdala ng sumpa kasi hindi natupad ng tao. Sa biyaya, nagdala ng kaligtasan dahil nagtagumpay ang ating Panginoong Yesus. Sa kautusan, ang gagamitin mo sarili mong lakas, samantalang sa biyaya, ang ginagamit natin ay kapangyarihan ng Espiritu Santo na siyang ibinigay ng Panginoon na pangako sa kanyang pag-alis dito sa lupa. Kaya malaking kaibahan. Ngayon, ang ating pag-usapan ay patungkol sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Bago natin talakayin itong karakteristik ng fruit of the Holy Spirit, ay nais ko pong ipaalam sa inyo na merong tatlong gift of the Holy Spirit. Una, yung sa Acts chapter 2, nung nangaral si Pedro sa Pentecost. Nangaral siya na pagkamalan silang lasing. Sinabi niya sa Acts chapter 2 verse 38 na yung kaligtasang kanilang bigay ng Diyos ay regalo dala ng Espiritu Santo. Ito'y gift of the Holy Spirit, ang kaligtasan ito. Kaya yung isang gift of the Holy Spirit na binabanggit ay yung kaligtasan ng pagkaligtas. Bakit? Walang taong maliligtas nang hindi nagtrabaho ng Espiritu Santo. Yung pagkarinig mo ng salita ng Diyos, ang Banal Espiritu ang nagdala nung magpapahayag. Maalala natin sila Pedro, nilukuban sila ng Espiritu Santo sa anyong dila at ito'y nagsimulang mangaral at narinig ng mga tao. Pangalawa, imposibleng maintindihan ng isang tao ang salita ng Diyos kung hindi siya papasok dun sa tao, kung hindi niya hipuin yung tao para maunawaan ang salita ng Diyos. Kasi patay ang spirito ng tao, lahat ng bagay ukol spiritual di niya kayang intindihin. Kaya nagtrabaho ang Espiritu Santo, kaya yung oras na yun, naunawaan niya ang salita ng Diyos. At yung panghuli, ay yung pangatlong bagay doon ay hindi lang yun. Imposibleng tanggapin mo ang Panginoon bilang tagapagligtas kung hindi ka inipon ng Espiritu Santo. Kaya ang kaligtasan ay gift of the Spirit. At yung pangalawa ay yung may kinalaman sa paglilingkod. Ito'y gift of the Spirit na dinidistribute sa lahat ng mga ligtas. Ito yung gift na to, tinutukoy dito, mga kakayahan sa paglilingkod. Ito yung binanggit sa 1 Corinthians chapter 12. Binanggit din to sa Romans na yung may kakayahan sa pagkakaloob, magkaloob, may kakayahan sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, magpahayag, paggawa ng mabuti. At katunayan, binanggit pa ito na parang sa human anatomy na ito'y katawan ng tao na may iba-ibang gampanin pero isa ang purpose. Isa lang ang nagpapatakbo, walang iba kundi ang ulo na walang iba kundi ating Panginoong Yesus, the head of the church. At yung pangalawa. At yung pangatlo ay yung pag-uusapan natin, ito yung Christian character. Yung pangatlong gift of the Holy Spirit is the Christian character. Pagkatapos mong maligtas, pagkatapos tanggapin ng Panginoong Yesus, papasok yung Espiritu Santo sa iyo at yung pagbabago mangyayari. At yung pagbabago niyon ay dala ng Espiritu Santo. Isang pagbabago na siyang ikakagulat ng maraming nakakakilala sa iyo. Ang isang taong ligtas ay tunay na nagbabago. Ang isang taong ligtas ay makikita at mararamdaman ang pagbabago na ginawa ng Diyos sa kanya. Kapag ang isang taong nagsasabi na siya Kristiyano, pero walang makitang pagbabago sa buhay niya, ay nakakapagtaga paano siyang naging Kristiyano. Kasi una, pinatawad ang ating kasalanan, pinalaya tayo sa kapangyarihan ng kasalanan, binuhay ang ating espiritu, kaya maintindihan na natin ang mga bagay na espiritual, nanahan ng Espiritu Santo,
upang patuloy na kumilos sa atin, baguhin tayo hanggang sa maging kawangis tayo ni Kristo. Yan ang sinasabi ng Biblia pagdating sa isang taong naging Kristiyano. Kaya imposible na merong isang taong naging Kristiyano na hindi nagbago. Imposible. Diyan lalabas, makita natin na sa loob ng church, merong tinatawag na apostasy. Yung word apostasy hindi nangangahulugan na may mga mananampalataya na tatalikod sa pananampalataya. Kundi ang ibig sabihin ng apostasy, hindi siya backsliding, kundi falling away. Na ang ibig sabihin, mga hindi talaga mananampalataya na nandoon sa loob ng iglesia, pero pagdating ng tribulation, lalabas yung totoong kulay. Sila'y magsisialis. Sila'y magsisipagtanggal. Yun yung ginatawag na Great Awakening. Kaya dito, makita natin, merong gagawin na pagbabago ang Panginoon sa pamagitan ng pananaan ng Espiritu Santo sa buhay natin. Isa-isay natin. Una, makita natin sa verse 22, sabi niya, but the fruit of the Holy Spirit, it is a fruit, not fruits. Ang sinabi dito, ang bunga ng Espiritu Santo, pag binasa natin, siyam ang lahat ng ito, pero hindi niya sinabi ang mga bunga. Hindi, ang sabi niya, ang bunga na tinutukoy niya iisa. Kaya ito yung ididiin natin, ang tinutukoy niya ay fruit, not fruits. Kaya malinaw na pag pinag-aralan natin, once na pumasok ang Espiritu Santo sa buhay ng isang Kristiyano, yung total package na gagawin ng Panginoon ay mananahan sa iyo. Yung kabuuan ng pagbabago, mananahan sa atin. Sa lahat ng aspeto ng ating buhay, babaguhin niya tayo. Hindi papayag ang Panginoon na binili niya tayo ng kanyang dugo, inilagay niya yung kanyang kaurian, yung and the seed of God dwells in us. Sabi niya sa 1 John chapter 3 verse 9, sabi niya na darating panahon na hindi tayo magiging kawangis ni Kristo. Lahat tayo ay nakatakda na maging kawangis ni Kristo. At yan ang tiyak. Dahil sa kapangyarihan ng Diyos, nung tinanggap natin siya, yung pagbabago mangyayari unti-unti, yung karakter ni Kristo ang ating matutunan. At lahat ng siyam na binanggit dito ay kabuuan ng karakter ng isang tao para maging ganap. Katunayan, sabi niya sa last part ng 23, sabi niya, sa lahat ng ito, wala nang ibang utos na pwedeng bigay sa iyo. Ibig sabihin, pag nasa iyo na yung siyam na bunga ng Espiritu Santo, wala nang batas na pwedeng magsabi sa iyo na nagkakasala ka pa. Ito na yung ganap na buhay na kalagayan. Kaya makita natin, total package ang binigay ng Espiritu Santo nung tanggapin natin ang Panginoon bilang tagapagligtas. Pumasok siya sa puso natin at ang disenyo, anumang buhay meron tayo, anumang kalagayan meron tayo, anumang kahinaan meron tayo, anumang sitwasyon na meron tayo, mananahan ng Espiritu Santo. Kaya magugulat tayo, yung grace, ang ibig sabihin ng grace is unmerited favor. Hindi ka karapat-dapat pero niligtas ka. Pero meron pa siyang isang meaning. Ang ibig niya sabihin ay hindi ka karapat-dapat gamitin pero ginamit ka niya. Bakit? Hindi kasi, walang kinalaman kasi dun sa dati mong buhay. Yung credential natin, walang kinalaman sa past. Ang credential natin ay yung present situation natin na lahat tayo ay potential dahil kawangis tayo ni Kristo. Dahil anak tayo ng Diyos. Kaya makita natin, yung total package, papasok yan sa buhay ng isang tao. Yung tinatawag yan, regeneration, yung changes. Ang tanong, bakit yung meron ba akong love? Meron ba akong joy? Meron ba akong peace? Meron ba akong long-suffering? Meron ba akong gentleness? Meron ba akong goodness? Meron ba akong faith, meekness, and temperance? Bakit may mga Kristiyanong magagalitin? Bakit may mga Kristiyano na mainipin? Ba't may mga Kristiyano na parang walang joy? Madaling matakot. Makarinig lang ng konti. Makita lang sa YouTube ng mga balita. Agad naniniwala at agad nangangamba. Paano na yung peace? Paano na yung kapayapang dala ng Espiritu Santo? Ang totoo, lahat yan ay potential na lalabas sa atin. Lahat yan ay parang buto na darating ang araw na sisibol at makikita sa ating karakter.
Subalit nakadepende yan kung gaano natin i-submit yung ating buhay sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Hindi yan lalabas kung mismo tayo ayaw nating pagbigyan ng Espiritu Santo. Kaya nga, hindi yan fruit natin eh. Hindi yan fruit na galing sa iyo. Galing yan sa Espiritu Santo. Malibang payagan natin ng Espiritu Santong gumalaw ng gumalaw, doon pa lang natin makikita yung kabuuan ng karakter niya na nasa buhay natin. Once na filled na tayo, na nag-dwell siya ng tuloy-tuloy at sinuko natin yung ating sinful nature, yung ating flesh, yung ating desire at hinayaan natin siyang gumalaw, doon pa lang natin makikita yung tagumpay ng kabuuan ng karakter. Yung package, yung total package na binigay ng Panginoon. Magiging maibigin ka, mapagpasensya ka, mahinahon ka, ang tawag dito, yung lahat ng bagay na yun, makabutihan, kainahunan, lahat ng yun ay nasa atin. Yung pananampalataya, lahat yun ay makikita sa buhay natin. Kasi yun yung total package. At yun yung kagandahan. Yun pala ang dahilan, kaya makita natin yung law nag-failed. Bakit? Pagkatapos ibigay sa kanila yung law, walang changes nangyari, walang regeneration nangyari. Andun pa rin yung sinful nature. At yung sinful nature na yun, yun ang tutupad dun sa law para siya maligtas, para siya pagpalain. Pero makita natin, walang kakayahan yung sinful nature kasi lahat ng sinabi ng law ay against dun sa gusto niya. Pinipigil niya yung sarili niya na pagbigyan, sinusupil niya yung sarili niya para makuha niya yung reward. Pero darating ang panahon, hindi niya kakayanin, bibigay yung kanyang flesh at agad siyang magkakasala. Sa oras na magkasala tayo sa law, kahit isa lang, mga kapatid, hindi ka naligtas. Kaya, sabi nga natin, nung kinumpara sa pag-aaral natin sa Hebrew, sa online, makita natin na kaya mas sigit si Jesus kaysa si kay Moses, kasi si Moses nagdala ng law, hindi naman nakapasok sa rest o hindi naman nagtagumpay ang Israel. Pero si Jesus na nagdala ng kapayapaan sa atin, nagdala ng kaligtasan sa atin, ay nagtagumpay para sa atin. Kaya makita natin ang laki ng kaibahan ng ginawa ng ating Panginoon. Ito yung grace. Kaya once na tinanggap natin siya, yung total package na karakter ng Holy Spirit, mananahan sa atin, papasok sa atin. Kaya mga kapatid, ang kailangan natin ay total submission sa harapan ng Panginoon. Kabuuan ng pagsuko sa kagustuhan ng Diyos. Mga kapatid, marami tayong pangarap, marami tayong alam. Marami tayong, sa standard natin, meron tayong tinatawag na tama at mali. Pero isa po ang napakalaga na maintindihan natin. Yung disenyo ng Diyos ang pinakatama laban sa lahat ng mali na nagpapanggap sa buhay natin. Ang kalooban ng Diyos ang pinaka-perpektong pwedeng mangyari sa buhay natin. At yun ay yung pagpananahan ng Espiritu Santo at pagkilos ng Espiritu Santo sa buhay natin. Yun na yun. Kung gusto natin ang totoong pagbabago, kung gusto natin maging matagumpay, kailangan natin maranasan, may sa pamuhay, yung tinatawag natin 9 fruit of the Holy Spirit. Okay, kaya yun yung kagandahan, yun yung kasarapan. Pangalawa, na makita pa natin dito sa una nating pag-aaral na ito'y package. Ito ay hindi optional. Hindi to optional na pag pumasok siya, yung tatlo lang gusto mong palakihin. At yung iba, wala sa'yo, pero nandun sa ibang Kristiyano. Hindi ganun. Hindi siya katawan na pinagati-ati at nagiging kumpleto pag pinagsama-sama tayo. Hindi siya katawan. Isa siyang kumpletong package sa isang tao na nanampalataya. Hindi siya optional na ito lang gusto ko. Ito, hindi yan parang pumunta ka ng palengke at sabi niya, gusto ko tong love. Ay, gusto ko tong peace. Ay, itong joy. Huwag naman na, marami akong kaaway, maraming kontrabida sa buhay ko eh. Hindi ganun yun. Pangalawa, hindi tayo ang nagdidesisyon kung ano yung tatanggapin natin doon. Ang ginagawa lang natin, isuko yung buhay natin at ang Banal Espiritu ang gagalaw at kikilos, mararamdaman mo magbabago ang buhay mo.
Yung lahat na nagpapahirap sa'yo, ang siyang magiging daan na makita mo, nagtatagumpay ka na pala. At hindi yun dahil sa lakas mo, kundi dahil sa lakas ng Espiritu Santo na gumagalaw sa buhay natin. Kaya mga kapatid, hindi tayo pinanganak sa mundo upang maging talunan. Hindi tayo pinanganak sa mundo upang dala ang kainaan. Katunayan, ang Banal Espiritu ay parakletos. Isa itong kapangyarihan. Yung grace is charisma, charis, nang ibig sabihin biyaya. Ito'y makapangyarihan. At yun ang tinatanggap ng bawat mananampalataya na sumuko ng kanyang buhay para sa Panginoon. Yung kapangyarihan ng pagbabago, ito'y dala ng Espiritu Santo. Kaya salamat sa Panginoon sapagkat merong aasahan tayo ng pagbabago. Kahit gaano man kainit yung ulo natin sa mga bagay-bagay, kapatid, darating Panginoon, mawawala yan. Darating Panginoon, magiging maunawain ka. Kahit anumang sitwasyon na matatakutin tayo sa mga bagay-bagay, minsan nangyayari yun kapag nailalaglag natin yung ating paniniwala sa salita ng Diyos. Mas pumapabor tayo sa mga naririnig natin na salita ng tao. Pero kapag lagi tayong mananahan sa salita ng Diyos at laging maalala natin yung pangako ng Diyos, anumang balitang matanggap mo, hindi mo ikakatakot yan. Kasi meron kang kapayapaan. Merong kapangyarihan sa puso natin na nilagay ng Espiritu Santo. Pangalawang bagay, mga kapatid, it is a fruit, not works. Malinaw na malinaw ang binanggit doon ay word na fruit. Pag binasa natin verse 19, ang sabi niya nun, the act of the flesh is, binanggit na yung lahat ng karumihan, yung lahat ng kasalanan. Pero pagdating sa verse 22, ang ginamit hindi the act of the Spirit. Hindi ganoon. The fruit of the Spirit. Anong gusto nating idiin sa pangalawa nating talakayan? Na ang ibig sabihin na yung bunga ng Espiritu Santo ay natural. Hindi siya tinatrabaho ng lakas. Hindi siya tinatrabaho ng sarili. Bagkus baliktad nga kailangan mong sumuko. Kailangan mong i-give up yung iyong lakas nang lumabas yung 9 fruit of the Holy Spirit. Kasi bunga siya. Natural process siya. Bunga siya na makita natin na ang isang puno, hindi kailangang magtrabaho ng sanga para siya mamunga. Ang kailangan niya lang dumipende dun sa puno. At dun ay makukumpleto yung sustansya at saka lalabas ang bunga. At parang ganun yung ginamit na metaphor ng Biblia para mapaunawa sa atin na ang kapangyarihan ng Espiritu Santo ay nandyan na sa loob ng katawan natin. Kailangan lang natin isuko. Hindi to product ng anumang husay o katapatan natin. Hindi ito product ng anumang klase ng paglilingkod natin. Hindi ito product ng pag-aaral natin ng Biblia. Ito ay natural fruit ng Holy Spirit na nag-dwell sa atin. Kaya nga ang proseso ng kaligtasan hindi yung kailangan mo munang maging mabait para ka maligtas. Hindi. Ang prosesong kaligtasan ay naligtas ka na muna kaya ka mabait. Yun. Yung nanahan sa Espiritu Santo, nung pumasok na sa Espiritu Santo, magagawa mo na yung mga bagay na hindi mo kayang gawin. At yun yung proseso. Natural ang bunga ng isang taong ligtas. Hindi galing sa force niya, hindi galing sa kakayahan niya, hindi galing sa desire ng flesh. Ito'y galing sa kapangyarihan ng Panginoong Yesus. Katunayan, ang ganda ng talakayan dito sa Galatians, ginamit niya yung parallel na kalagayan ni Hagar at ni Sarah. Sabi niya, ang law ay nagre-represent dun sa dalawang anak. Yung law nagre-represent kay Hagar na anak ng isang alipin, samantalang yung grace ay, yung pangako ay nagre-represent kay Isaac na anak na anak ni Sarah. Pakita natin yung kaibahan nila. Ang unang lumabas ay yung anak ng alipin, bagamat ang unang
ang unang binanggit ng Diyos na pagpapalain kita at magkakaroon ka ng maraming anak, ang tinutukoy doon si Isaac. Ganon din yung comparison ng law and grace. Nangako ang Diyos kay Abraham na pagpapalain siya, ang tinutukoy doon ay walang iba kung pagdating ng Panginoong Yesus. Yung pagliligtas ng Panginoon sa buong mundo. Kaya sabi niya doon, sa umpisa pa lang, maliligtas pati mga hintil. Ang buong mundo ay maraming taong pagpapalain dahil sa Kanya. Pero, lumipas ang panahon, makita natin, yung Israel ang naging focus. Mula sa Genesis 12, makita natin hanggang pagdating ng New Testament, sa Exodus, binigay yung Mosaic Law. Yung Mosaic Law, ito yung tinatawag na anak sa pagkalipin. Simula nung dumating yung law, naging alipin tayo. Kontrolado tayo. Bakit? Kasi yung law may dala siyang threat and commands. Gusto mong pagpalain ka? O ito yung commands ko, gawin mo. Ibig sabihin, kaya mo siya ginagawa kasi gusto mong pagpalain ka. Gusto mong maligtas ka. Tapos yung threat, pag di mo ko ginawa, parurusahan kita. Pag di mo ko ginawa, isusumpa kita. Kaya makita mo, alipin tayo. Hindi tayo gumagalaw sa gusto natin. Gumagalaw tayo dahil kinokontrol tayo. Sino ba namang gusto mong pahamak? Sino mang ayaw ng pagpapala? Sino bang ayaw ng blessing? Lahat tayo gusto natin yun. Lahat tayo gusto natin pagpalain tayo. Pero yun yung dala ng law. Kaya siya nang alipin. Kasi kinokontrol niya tayo para niya tayong hawak sa ilong. Na anumang gusto natin, kailangan dumaan sa Kanya. Pero salamat, makita natin yung comparison, binaliktad. Sabi niya, yung anak sa pagkalipin, pinalayas. At yung anak mula ni Sarah, na tinawag anak na na isinilang sa pangkaraniwang paraan. Yung anak sa pagkasala, isinilang sa pangkaraniwang paraan. Samantalang yung anak sa pangako ay isinilang sa di pangkaraniwang paraan. Makita natin, si Hagar pinanganak sa simpleng paraan, sinipingan at nabuntis. Samantalang si Sarah, pinanganak dun sa imposibleng paraan. So, bakit? 89 years old na siya nung naglihi siya eh. Nanganak siya, 90 years old. Imposible yun. Kaya nga sabi ni Sarah, matatawa lahat na makabalita sa akin. Pero yun yung proseso ng kaligtasan. Tingnan niyo ang comparison ni Jesus tsaka ng Mosaic Law. Yung Mosaic Law, natural paraan. Merong Moses na nagbigay sa mga tao. Pinesent isa-isa. Samantalang yung grace, makita natin, dumaan kay Jesus at si Jesus ay isinilang sa hindi pangkaraniwang paraan. Makita natin sa tulong ng Espiritu Santo, kinasihan si Maria at siya isinilang. Makita natin yung dala ni Jesus, ang siyang nagdala ng pagtupad sa lahat ng inihingi ng batas at yung pagbayad sa lahat ng pagsuway sa batas. Kaya yun yung grace. Yun yung malaking pagkakaiba. Ito ay natural fruit. Kasi merong ginawa ang Diyos sa buhay natin. Merong trinabaho ang Diyos sa buhay mo. Merong ginawa ang Diyos. Naalala ko si Nicodemus. Nung tinatanong niya paano maligtas, ang sabi ni Jesus, you must be born again. Nagtanong siya, paano yun? Sabi ng sinagot ng Panginoon, you must be born in spirit. Water and spirit. Binanggit yun yung word na spirit. Hindi pa rin niya maintindihan, kaya binanggit sa 8. Sabi niya, ang spirito ay parang ganito. Yung hangin, naririnig mo, pero hindi mo nakikita. Pumupunta ito kung saan ito gustong ibig. Alam mo, meron siya, pero hindi mo alam saan pupunta. Ganun yung espiritu. Nung tinanggap mo ang Panginoon bilang tagapagligtas, nararamdaman mo siya. Kumokontrol siya, pero hindi mo alam saan pupunta. Siya yung nagdidirect sa'yo. Hindi ikaw ang nagdidirect sa Holy Spirit kung paano siyang gagalaw sa buhay mo. Hindi ikaw nagkokontrol sa Diyos para sabihin sa Diyos kung paano kang gagalaw sa buhay mo. Hindi. Siya yung nagkokontrol. Nararamdaman mo lang siya. Kumikilos lang siya sa paraan na gusto niya. Kaya yun yung ibig sabihin nun na ang bunga ng Espiritu ay natural process. Hindi sa pamagitan ng lakas, kundi sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya salamat sa Panginoon. Ang kaligtasang ginawa ay napakahirap sa Panginoong Yesus, pero sa atin na tumanggap ay napakadali. Kailangan mong intindihin
na yung pagtanggap mo sa Panginoon, yung covenant na ginawa mo sa Panginoon, yung pakikipagtipan mo sa Panginoon, ay pakikipagtipan na isang seryosong bagay, kaya hindi papayag ang Diyos na yung tipanan mo mabaliwala. Kaya ang ginawa niya, nilagay ang Espiritu Santo sa buhay mo, nang sa ganon maging kawangis ka ng Panginoon na namatay para sa iyo. At yun yung natural fruit na lalabas sa buhay natin, yung lahat ng yun. At sa panguli, dito tayo magwawakas, yung sabi dun, its fruit overcome the work of the flesh. Yun yung sabi niya sa verse 24. Yun yung malinaw na binanggit niya. At sabi niya, at pinatay na nang nakipag-isa kay Kristo Jesus ang kanilang makasariling pagkatao. Pati na ang mga masasamang hilig nito. Kaya dalawa yung ginawa nung pananayahan ng Espiritu Santo, yung pagkikipagpisa natin sa Kanya, dahil dun sa fruit of the Holy Spirit, pinapatay niya yung pagiging makasarili ng tao at kaya niyang patayin din ang masamang hilig ng laman. Yung masamang hilig ng katawang makasalanan. At salamat sa Panginoon, yung hindi natin kayang gawin ng Diyos. Siya yung kumokontrol, siya yung gumagawa. Alam niyo, mahirap kalaban ng flesh. Ang flesh, lagi siyang nagdi-desire. Kaparehas na kaparehas siya ng spirit. Yung flesh and spirit, parehas silang dumadaing ng gusto. Parehas silang nagdi-desire. Parehas silang gustong makakain. Parehas nilang gustong gumalaw sa buhay mo. Sa buhay natin. Yung flesh, gusto niya araw-araw pagbigyan mo siya. Yung spirit, gusto niya araw-araw pagbigyan mo siya. Pero ang purpose ng flesh ay sirain ang buhay natin. Ang purpose ng spirit ay baguhin, magkaroon tayo ng bagong buhay. Magkaroon tayo ng matagumpay na buhay. Yung flesh, sa oras na pagbigyan mo siya, hindi siya makontento. Maya, magdi-desire uli siya. Hindi siya nasa-satisfy. Hindi niya sinasabing tama na. Umaalipin siya. Samantalang ang spirit, nagpapalaya siya. Sa oras na sinunod mo siya, mararamdaman mo yung kalayaan, mararamdaman mo yung kasiyahan at kagalakan ng pagtatagumpay sa buhay mo. Yun yung malaking kaibahan. Kaya mahirap kalaban ang flesh. Ang flesh ay kumokontrol ng buhay natin. Maraming tao na pag naalipin na ng iba't ibang bisyo, kahit ikamamatay niya, okay lang. Basta mapagbigyan niya yung kanyang bisyo. Maraming tao, makita natin na kahit alam nating mali, ginagawa pa rin natin sa pagkalipin natin sa gawa ng laman. Ngayon, makita natin, isayin ko sa inyo ng mabilis yung tatlong grupo nung fruit of the Spirit. Yung first group, second group, at third group. Ito yung complete package, sabi ko kanina, no? Ito yung kumpletong package na binigay ng Espiritu Santo. Kinumpleto niya rin. Yung first three, makita natin yung love, yung joy and peace. Ito yung tinatawag na heavenward. Heavenward. Ito yung ating kalagayan sa harapan ng Panginoon. Ito yung karakter na binigay ng Diyos para maging karapat-dapat tayo sa Kanya. Una, yung word na love. Yung word na love, ang sabi dun is agape. Na ang ibig sabihin, ito yung God kind of love. Ito yung sacrificial love. Yung agape, kakaiba dun sa love ng sensual love. Yung sensual love, nagmamahal lang tayo, gumagawa lang tayo ng maganda kasi meron tayong nakikitang maganda at pakinabang dun sa taong minamahal natin. Kadalasan, minsan, nakakaranas tayo ng kabutihan, kaya natin siya mahal. Pero ang sacrificial love, yung agape love, ito yung God kind of love, wala tayong ginawa, pero minahal tayo ng Diyos. Wala tayong trinabaho, hindi tayo ganun kagaling, hindi tayo ganun kabuti para mahalin ng Diyos. Bagkus isang desisyon na kahit tayo'y punong-puno ng kahinaan, tayo'y punong-puno ng kasalanan, minahal tayo ng ating Panginoon. Namatay siya dun sa krus. Yung pag-ibig ng Ama, inialay niya ang kanyang anak para tayo maligtas. Ang tawag dun is agape love. At yung agape na love na yan, ipinasok ng Panginoong Yesus sa puso natin. Sa Romans chapter 5, verse 5,
1 Corinthians chapter 13, verse 4 to 8. Makita natin yung pag-ibig na yun ang nilagay ng Panginoon sa puso natin. Kaya, the same kind of love makikita sa buhay ng isang Kristiyano. At makita natin yung love ang pinaka-head ng lahat ng karakter ng Holy Spirit. Yung love ang siyang mag-motivate sa lahat. Bakit ka may joy, bakit ka may peace, bakit ka mayroong long-suffering, gentleness, at lahat ng yun ay dahil dun sa love na galing sa agape love. Kaya, salamat sa Panginoon, no? At yung pangalawa, yung tinatawag nating joy. Yung joy na to, hindi ito katulad ng joy na binibigay ng mundo. Ito yung joy na inward, no? Inward. Inward na kasiyahan na hindi dahil dun sa earthly things, hindi dahil dun sa bigay ng sanlibutan. Ito'y yung joy na founded by God, na itinanim niya sa puso natin na may kasiyahan. Naalala niyo si Apostol Pablo? Sabi niya, rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Ang tanong, kailan niya sinabi yon? Nung nasa Philippians siya. Yung Philippians, yung sinusulatan niya ang Philippians. Nung panahon na sinusulatan niya ang Philippians, yun yung panahon na nakakulong siya. Pero siya na nakakulong, nagsasabi pa sa mga tao, mga galak kayo. Kasi ang kagalakan na bigay ng Diyos ay hindi dala ng panlabas na kaanyuan, hindi dala ng kapasidad, hindi dala ng sitwasyon. Kundi yung kagalakan na yun ay naggaling sa puso natin, inilagay sa puso natin na kahit anong mangyari, may kasiyahan tayo, may kasayahan tayo, may katuwaan sa buhay natin kasi alam natin yung ginawa ng Diyos sa buhay natin. At yun yung joy. At yung pangatlo, makita natin dito ay yung peace. Itong peace na to, hindi po to yung tinatawag na peace in absent of troubles. Hindi yun. Kundi yung peace na to, yun yung peace na kahit magulo, inasayo pa rin ang kapayapaan. May dalawang magandang example dito. Nung si Pablo ay nangaral sa isang lugar, hindi ako nagkamali, sa Efeso. Pagkatapos, dahil tinamaan niya yung doktrina ng paggawa ng Diyos-Diyosan, maraming tumalikod sa paggawa ng Diyos-Diyosan. Dahil doon, nagalit sila, yung Diyos na si Artemis, yung Diyos Diana, nagrebelde sila. Si Apostol Pablo ang gusto nilang targetin, pero ginawa ng mga kapatiran, inilayo siya. Pero nabalitaan niya na kinuha nila si Jason, binugbog. Pero alam niyo yung ginawa niya, dinala siya, inilayo siya. Makita niyo kung titingnan niyo sa ugali ni Apostol Pablo, di baling siyang mahirapan, wag lang sarili niya ang ibang tao. Pero doon nagkaroon siya ng kapayapaan, nangaral pa rin siya, na parang panatag siya na hindi maano si Jason. Ganun din nung nandun siya sa arko, sa bangka. Kita natin na hindi siya sinunod nung tripulante, tapos nangusap sa kanya ang anghel ng Diyos na magigiba yung bangka. Kinausap niya uli yung tripulante at sinabi niya, nangusap sa akin ng anghel ng Diyos, mawawasak ang bangka, pero huwag kayong matakot kasi walang mamamatay. Makita natin kung gaano siya kapayapa. Kabila ng nakakatakot na dala ng bagyo sa dagat, pero payapa siya. Yun yung kapayapaang dala ng Espiritu Santo. Sa atin, nasa panahon tayo ng COVID, ito yung ating kalagayan sa harapan ng Diyos. Kahit na anong sitwasyon meron tayo, may kagipitan, may karamdaman, anumang sitwasyon, isang tiyak. Meron kang pag-ibig, meron kang kagalakan, at meron kang kapayapaan na bigay ng Espiritu Santo. At yung pangalawa, yung tinatawag nating manward. Ito naman yung ating karakter sa harapan ng mga taong nakapaligid sa atin. Ano ito? Isa-isa natin, sabi niya dito ay yung tinatawag na long suffering. Isipin mo, magkaroon ka ng long suffering sa isang mundo na ubod ng sama. Ang hirap nun. Pero dahil ito'y galing sa Diyos, nagagawa niya na magkaroon tayo ng courageous, magkaroon tayo ng tiyaga, enduring, without quitting. Yun po ang ibig sabihin ng long suffering. Anumang sitwasyon, anumang kalagayan, hindi ka bibigay kasi naniniwala ka sa pangako ng Diyos. Yun yung dala na bigay ng Panginoon sa atin.
Yun yung kalagayan ng isang taong nakipag-isapin. Magiging maayos yung iyong koneksyon sa mga tao. Hindi yung konting makita mo sa tao, ayaw mo na. Sa mga churches, yung natisod lang sa isang kapatid, hindi na bati, agad na sabi niya, ayoko na maglingkod sa Panginoon, hanap na ako ng ibang church. Mga kapatid, hindi ganyan ang long suffering. Ang long suffering, yung nararamdaman, yung endurance niya, kahit na negative na yung nakikita mo. Kahit negative na yung nararamdaman mo, hindi ka bibigay, hindi ka bibitaw. Kagaya ni Daniel, na lahat ng mga Hudyo ay sumamba na doon sa Diyos-Diyosan. Lahat ng Hudyo ay kumain na doon sa pagkain ng hari na pinagbabawal, pero sila nanatili. Naging matatag, maging matapang, hindi bumigay. Bakit? Kasi meron silang long suffering na bigay ng ating Panginoon. At yung pangalawa is gentleness. Ang ibig sabihin ng gentleness ay kindness, kabutihan. Ang kabutihan na to ay hindi yung kabutihan sa paggawa ng mabuti dahil sa maraming gumagawa sa inyo mabuti. Ang kabutihan binabanggit dito ay yung kabutihan tinutukoy ng Panginoong Yesus. Sabi niya, kung ang kaya mo lang gawa ng mabuti, yung mga taong mabuti sa iyo, kaya din niya ng mga hindi mananampalataya. Kaya din niya ng mga walang pagkakilala sa Diyos. Bagkus ang inutos niya, ang pagiging mabuti natin dapat makaabot maging dun sa umaaway sa atin. Maging dun sa ating mga kaaway. Yun yung kindness na binabanggit. Hindi ka kayang baguhin ng negative na karakter na nasa paligid sa atin. Yung kindness na tinutukoy, nature yun. Natural na bunga ng isang Kristiyano. Kahit na hindi ka dapat yung tao na dapat gawan ng kabutihan, gagawan mo yun ng kabutihan. Sapagkat yung pagiging mabuti mo, hindi yan dala, hindi yan bunga ng ibang tao sa'yo. Karamihan ng kabutihan ng tao, bunga ng kanyang magulang, bunga ng mga taong nangalaga sa kanya, kaya mabait din siya sa iba. Merong tumulong sa kanya nung siya hirap na hirap, kaya naging matulungin din siya. Yung bunga na yan ay bunga ng tao yan. Pero yung pinag-uusapan natin, gentleness, yung kindness na tinatawag, ay bunga yan ng Espiritu Santo. Kahit wala sa iyong gumagawa ng mabuti sa paligid mo, gagawa ka pa rin ng mabuti. Kasi galing yan sa loob. Hindi yan impluensya galing sa labas. At yung kauli-ulihan doon sa pangalawang grupo ay yung tinatawag na goodness. Ito yung tinatawag na love in action. Ito yung love in action na hindi mo kailangang tanungin kung kailan ka tutulong. Ang usapan, kung sinong nangangailangan, yun yung tulungan mo. Yung Good Samaritan, galing yun sa tanong na sinong aking kapwa. Pag makita mo sa kwento, yung Samaritano pinandiri ng Hudyo. Pero nung na-aksidente yung isang Hudyo, hindi siya tinulungan ng isang priest, hindi siya tinulungan ng isang Levite. Pero nung makita siya ng isang parisa ng Samaritano, naawa ito at tinulungan. Kinumpleto yung pagtulong hanggang kaduluduluhan. Yun yung love in action. Hindi yung isipin mo pa kung gagawa ka ba ng mabuti o hindi. Once nakita mong kailangan mong gumawa ng mabuti, kailangan mong gawin ito. At yun yung ginawa ng Diyos na karakter natin sa harap ng maraming tao. At yung panguli, dito tayo magwawakas, yung self-ward na karakter. Yung self-ward karakter, ano yung ating pakikitungo sa sarili natin? Una doon, yung binanggit yung word na faith. Yung word na faith, ang ibig sabihin dito sa Greek word dito is pagiging dependability. Ibig sabihin, nakadepende ka. Yung faith dito, ibig sabihin nakasalig ka sa kakayahan ng Panginoon. Hindi yung nagmamarunong ka, hindi yung pinaparamdam mo magaling ka. Gawa ng law yun, gawa ng likas na laman yun. Pero dito, wala kang pinagmamalaki sa sarili mo. Nakadepende ka sa gagawin ng Panginoon. Yun yung faith. At yung pangalawa, yung tinatawag na meekness. Yung meekness, pag magtiningnan natin sa original na salin, sabi nun, power under control. May authority ka, pero hindi mo inaabuso yung authority natin, kundi kontrolado mo kung kailan ito gamitin. Ito yung meekness na dala sa mga Kristiyano. Maraming pagkakataon, yung tayong mga Kristiyano, minsan hindi dapat natin nahigitan ng ating Panginoon. Hindi dapat tayo insecure dun sa ating mga posisyon. Ang Panginoong Yesus, bilang isang lingkod ng Diyos, bilang isang makapangyarihang Diyos, makita natin sa John chapter 13, kampante siya.
na siya'y pinili ng Diyos, ng Ama, na siya'y lumalakad sa plano. Alam niya kung saan siya pupunta, alam niya kung saan siya nanggaling, alam niya yung kanyang patutunguhan. Pero sa kabila ng alam na alam niya kung sino siya, siya'y anak ng Diyos, siya'y creator, siya'y manliligtas, hinugasan niya ng paa ang kanyang mga alagad. Wala siyang pakialam kung anong tingin mo sa kanya. Ang mahalaga sa kanya, alam niya kung sino siya. At ito yung kagandahan doon sa meekness. Alam mo kung sino ka. Alam mo na anak ka ng Diyos. Alam mo ang plano sa iyo ng Diyos. Hindi usapan. Hindi usapan kung anong tingin sa iyo ng tao. Ang usapan, anong authority meron ka at paano mo itong gamitin. Paano mo itong kontrolin. Paano mo itong paggamit para sa Panginoon. Ito yung pagdisiplina sa sarili. Minsan madaya ang sarili. Gusto niyang ilabas yung papuri sa kanya. Gusto niyang ilabas, ilaban kung sino siya. Si Jesus ilang beses binanggit, anak ng karpintero. Pero dahil alam ni Jesus kung sino siya, hindi niya kailangang baguhin yung sinabi ng kasinungalingan. Pwede niya sabihin, hindi ako anak ng karpintero, anak ako ng Diyos na kataas-taasan. Walang kinalaman si Jose sa akin. Ginamit ko lang yung katawan ni Maria. Pwede niya sabihin yun. Pero hindi niya ginamit yun kasi alam niya yung authority, alam niya yung trabaho niya. Alam niya yung pupuntahan niya. Mga kapatid, yun yung ating kalagayan. Kaya nilagay ng Panginoon ang isang karakter na to upang maintindihan natin sa ating buhay. Yung authority na nasa iyo ay para kontrolin mo ang sarili mo. Para kontrolin natin kung sino tayo. Para kontrolin natin kung ano yung kalagayan natin. At maging malinaw sa atin kung anong plano ng Diyos. Gamitin natin yung authority na yun para sa plano ng Diyos. At yung panguli, yung sinatawag na na temperance, na ibig sabihin ay self-control. Ang katawan natin, ang sarili natin, ang isa sa pinakamahirap supilin. Mga kapatid, madalas tayong bumabagsak dahil sa ating mga kainan, madalas tayong bumabagsak dahil sa ating kalagayan. Mahirap, matigas ang ulo ng ating sarili, lalo na pag pinaghirap mo, nasa self-pity. Pag pinagtaas mo, nagiging proud, nagiging mayabang. Kaya, napakalaga ng self-control. Dapat maintindihan natin doon na yung buhay natin ay slave tayo, servant tayo ng Panginoon. Hindi tayo nilagay ng Diyos para maging rangalan, kundi para maglingkod. Sabi niya, walang alipin na mahigit sa kanyang Panginoon. Kung ano yung naranasan ng ating Panginoon, hindi siya ginalang, hindi siya pinarangalan, naghirap siya, yung suffering, dinanas niya, dinaanan niya yung panahon ng kapigatian, panahon ng pag-usig, dinaanan niya. Saka pa lang dumating yung glory. At yun din yung sitwasyon natin. Hindi natin maiwasan na daranan din tayo sa mga bagay na yun. At mga kapatid, pag dumating yung mga bagay na yun, makita natin yung sinatawag natin self-control. Kaya mga kapatid, napakaganda ng ginawa ng Diyos. Inilagay niya yung kapangyarihan at kakayahan sa loob ng ating katawan na package para magawa natin yung hindi kayang gawin ng kautusan, yung hindi kayang gawin ng law, na force galing sa kakayahan natin. Kundi ang pagbabagong ginawa niya ay yung pagbabago mula sa loob na nanahan ng Espiritu Santo, binuway ang Espiritu natin, kaya nagagawa natin ng bagay na yun. At yung pangalawa, makita natin, ito ay natural force, natural fruit na galing sa pagkakilala natin sa Panginoon. At yung panguli, makita natin, ito ay bunga para magtagumpay. Bunga na para ma-overcome natin yung ating kahinaan. Kaya mga kapatid, salamat sa Panginoon na muli narinig natin ang pangangaral ng salita ng Diyos. Muli narinig natin yung ating kalagayan. Sabi niya sa Hebrew chapter 2, verse 2, sabi niya, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Minsan tinatanong ko, paano kayang naging finisher of our faith? Siya na nga nagsimula, siya pa rin magtatapos. Anong ginawa natin? Diba? Pag maintindihan natin yung lesson natin, yun yung dahilan. Hindi niya pinayagan na, okay, ako muna magbayad ng utang mo, bahala ka na sa susunod mo utang. Hindi. Kinumpleto ng Diyos kung paano niya tayo sinimulan, titiyakin niya na magtatagumpay tayo hanggang wakas. Kaya mga kapatid,
Kailangan natin burahin sa isip natin na mahina tayo. Burahin sa isip natin na hindi natin kaya. Burahin sa isip natin na alipin pa rin tayo ng kasalanan. Itanim natin sa isip natin, we are more than conqueror. Nagtagumpay na ang Panginoon. At tayo'y nakikipaglaban hindi para magtagumpay. Tapos na ang tagumpay, kailangan mo lang ipamuhay. Kailangan lang natin mamuhay ng may katapangan sapagkat tayo ay pinagtagumpay na ng Panginoon. Sa kabuuan ng Galatian, makita natin isang malaking mali na naiprogram sa isip ng mga pananampalataya ay ngayong ligtas na ako, ngayong pinatawad na ako ng Panginoon sa aking kasalanan. Okay lang magkasala. Total bayad na ng Panginoon ang aking kasalanan. Mali iyon. Ang tunay na kaligtasan ay kapangyarihan, hindi lisensya para magkasala. Hindi lisensya para sabihing mabait ang Diyos. Okay lang. Kundi isang kapangyarihan para maging seryoso yung buhay natin. Ang biyaya ay kapangyarihan ng Diyos para maintindihan natin kung anong tama. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa iyo sa buhay na binigay mo sa amin. Salamat po, Panginoon, sa kaligtasan na aming tinanggap. Salamat po, Panginoon, sa kapangyarihan ng Espiritu Santo na siyang nanahan sa amin simula nung tinanggap ka namin bilang tagapagligtas. Panginoon, nakita mo sa aming mga buhay, meron kaming kainaan, may mga proseso na ang bagal namin sa paglagong espiritual. May mga pagkakataon na para kami namumuhay na sarili namin ang aming buhay. Para kami namumuhay na parang walang pastol. Walang pastor na siyang gumagabay at nag-aakay sa amin. Panginoon, patawarin mo kami kung minsan kami namumuhay na parang sarili namin. Panginoon, lahat ng yan ay sistema ng batas, sistema ng kautusan, sistema ng ginagamit namin sariling kakayahan, sistema nakikita namin na kinokontrol pa rin kami ng aming kainaan. Panginoon, tulungan niyo kami, Panginoon, na maintindihan namin ang trabaho ng Espiritu Santo, yung regalo ng Espiritu Santo na bunga na karakter na nasa amin na, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging matagumpay sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging matagumpay sa lahat ng aming kainaan. Tulungan niyo po kami sa tulong ng Espiritu Santo na mangyari sa amin ang plano mo, ang mangyari sa amin ang mga naisin mo. Panginoon, yung mga tatay, mga nanay na narito, tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging tapat sa iyo kung gaano kami kaabala sa aming mga buhay. Dawa po namin, maramdaman namin yung pagkaabala namin mula sa iyo, Panginoon. Yung abala kung paano namin isuko ang aming buhay sa iyo, kung paano namin seryosohin yung plano mo, Panginoon, para sa amin. Panginoon, sa iyo po namin nilalapit ang bawat miyembro ng kawa ng Panginoon sa doktrinang itinanim mo sa amin na kami ay nakipagtipan na sa iyo. Kami ay pag-aari mo, Panginoon. Ikaw yung aming Diyos na siyang nakatalaga na aming sambahin, purihin, pasalamatan. Ikaw ang aming Diyos na siyang nagbigay ng kabuuan ng proteksyon sa amin. Kinuha mo kami mula sa iyong palad at ipinabi sa piling mo at niyakap mo kami, Panginoon, at minahal. At ngayon, walang sino mang mapapahamak sa amin dahil ikaw ang aming pastor. Panginoon, salamat sa kaligtasan ito. Salamat sa kabutihan mo. Salamat sa Espiritu Santo na siyang patuloy na nag-iingat, nagproproteksyon, patuloy na bibigay ng kalakasan at katagumpayan. Salamat, Panginoon. Ang mga anak mo na narito, ang pagpapala, ang aming panalangin, may sa pamuhay namin ang salita mo. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Sa pong mapagpalang umaga po sa inyo lahat.